Kaya isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Lana ko po tayo lahat sama-sama po tayong sabay-sabay tumayo at tayo po aawit ang ating opening song, Sanctuary. Sa iyo, Panginoon Lord, ito po ang aming samudaya sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Palakpakan natin ang aming Panginoon. Sama-sama po tayo magmuri, awitin ang aming kalintingan.
Ayan po, tayo po itatapos sa ating mga announcements. Sa IRM San Isidro po, worship service every Sunday po ito at 2 p.m. May quick service sa December 12 po ito. Speaker natin si Sister Susan Lozada, worship leader Justin Borbon, Asher Brother Rina Lozada, testimony Brother Michael Mendoza. Ayan po, kindly send your prayer request to our group sa chat natin para kung may mga prayer request man tayo, isend po natin doon. Sa Sunday po na darating, December 8, speaker po natin, Manny Castro, worship leader Mary Joy Toquero, Let's Over Encouragement, Brother Ray Acosta, Asher Ray Lozada, Flowers po sa Brother Bobby and Susan Mendoza. Ayan po, ang ating Aita community is patuloy po ito every Saturday. Inanya ko po na lahat kung nakapisanan na supportan po natin ito. Sumama po tayo, lahat po kayo dito. Tulungan po natin ng bawat isa para sa gawain na dito po. Ayan, NCR District 1 Calgal, Pamasang Alay, December 14, 8 a.m. IR Day po. Ayan po, ang ating simbang gabi sa December 18, 1920, 7 p.m. po. Ayan po, ito naman po ang buong Christmas party na po. Ayan, buong church Christmas party po. Ito, sa December 22 po ito, gaganapin hapon, 4 p.m. po. Meron po tayong exchange gift na 200 pesos. And also, Christmas tree offering. Tapos niya ako po na ito po yung raffle tickets. Support na po natin itong itong mga ticket na I hope na ma-provide sa bawat na kapagbenta. Ito po yung mapupunta din po sa budget na church na ito po yung gagawa ano ba yun? Ayan, fundraising. Ayan po, mapupunta po ito sa mga gawain siyempre po ng ating church. Ayan po. Ayan, tayo po itadako sa ating testimony. So, wala po siya ngayon. So, ako po ng testimony, kabutihan ng Lord. Siyempre, share ko po yung kabutihan ng Lord sa amin, sa aming natapos na gawain nakaraan yung love po sa amin. Napakasaya po, nakaka-bless po. Marami para po, iba po yung ayun, basta napakasaya, napakaganda po yung mga pangyayari naman. Siyempre, hindi naman po mangyayari yun, kundi din dahil sa mga support ng mga iba po members and all, especially the CE department, yung tulong sa magpapayaran ng pagpili ng mga tickets. Plus, ayun po. Kaya siyempre, praise the Lord po. Ayun, tayo na po inadako sa ating God's message na gagaling ating Sister Mary Joy Toquero. Mary Joy. Salamat po. Salamat po. Ang Mary Joy Toquero. Ayan, salamat po. Sa Panginoon sa gabi ito. At salamat po yan dyan sa opportunity. Dahil sa'yo nakapunta kami ng Tiyampaka. Ayan, salamat sa Panginoon. Nakita ko yung Tiyampaka. Ayan, salamat po sa Panginoon sa opportunity na sa Samba Summit. Yung Samba Summit po, grabe, napaka-the best talaga para kanonood ng concert na worth it. Yung 300, yung mga naging speaker, worth it. Yung lesson na matututunan mo sa kanila, worth it talaga. Oo. Worth it kung hindi ka natulog. Natulog ba kayo doon? Baka nakatulog kayo, Huwag naman. Kasi napaka-worth it kung mapapakinggan niyo yun. Kaya kung pumunta ako sa harapan Kasi para na siya. Mga ganun kasi masarap sa harapan, parang mas ramdam mo yung baka. Sa mga ganun, huwag kayo matutulog, Gising-gisingin yung sarili niyo. Masarap. Patatatanong kayo sa likod. Wala namang aawa. Salamat sa Panginoon sa napakagandang oportunidad
nakikita ko na siya, nag-guest na siya, nag-share ng inspiring story. Minsan ko na siya nakita sa 700 Club at sa iba pang mga gawain ng ating Panginoon. Isa siyang worship leader din. So, napakalaking bagay. So, hindi maliit na bagay ang nasa music ministry ka. Hindi siya nakikinig ka lang, hindi siya kumakanta ka lang. So, pag pinili ka ng Lord, kung saan ministry ka naman meron, ito ay napakalaking bagay. So, huwag po natin sayahin. At hindi po yan yung mensahe sa gabi nito. Sige po, tayo po ay tumayo at basahin po natin. Makibukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians. Unang Korinto, chapter 2, verses 15 to 16. Ang sabi po dito? Nakita na po, ayan, naunawaan ng tao nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Praise you, Lord. Maraming salamat, Panginoon ko, sa gabi nito. Maraming salamat, Lord. At Lord, binigay mo po ulit ang pagkakataon, Lord, na makabasa, makaawi, makasayaw, makapalakpak, makapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kayo ng pagkakataon magsama-sama, Panginoon, para sa iyong salita. Sa gabing ito, nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso't isip at nabayan, Panginoon, sa paumpisa sa pagtatapos at nawa, sa aming puso, Panginoon, ikaw ay manatili magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan, sa 1 Corinthians. Napakasarap basahin ng Corinthians. Bumalik kasi ako sa Corinthians after ko dun sa Matthew, Mark, Luke, dyan. Bumalik ulit ako dun sa Corinthians. Hindi ko kasi alam. Pero, eto yung first book. Kung ikaw ay mag-uumpisa sa pagde-devotion, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, Roma ba? Roma gawa, ayan. Roma gawa, Corinthians, hanggang doon, yun yung masarap basahin. Kasi nandoon yung principles ng pagiging Kristiyano, ng pagiging member ng church, gampanin ng church, ano yung dapat mong gawin sa church, ano yung dapat mong gawin sa namumuno sa church, ano yung dapat mong gawin sa lahat-lahat. Bilang ikaw ay parte ng iglesia ng ating Panginoon. Hindi po iglesia ni Cristo. Iglesia ng parte ng ating Panginoon. Iglesia, ito yung isang bahay ng ating Panginoon. Ano po? So iyon, ito yung mga book na ang magagandang basahin. So kung magka-recommend kayo sa mga bagong mananampalataya, paumpisa niyo siya dito. Sa Roma gawa, Corinthians, dire-diretso hanggang Revelation. Ayan, salamat po sa Panginoon. In the book of Corinthians, unang-una po sa ating puntos, knowing God. Knowing God. Sige nga po, sabay-sabay po tayo, knowing God. Knowing God. Ayan, para po may participation tayo. Ano po? Kasi may silang to para mahaba-haba ng konti. Knowing God. Knowing God, napaka-simple, napaka-basic. Sige nga po, basic. Basic. Salamat sa Panginoon. Basic knowing God. Ano nga ba ito? Read the Bible. Diba? Kung ikaw, paano kung mapapalahan ng Espiritu Santo, hindi nga lang ng Espiritu Santo kung paano siya makakapasok sa buhay mo. Kasi hindi mo inaayos ang buhay mo. So, ganun kasimple. Basic. Gaano ka kadalas nagbabasa ng salita ng Panginoon? Paaktaw-aktaw ako. Aminado ako, nag-aaktaw ako ng mga ilang sobrang pagod yata. Ang dami ko kasi commitment. Minsan gusto ko na putulin yung commitment ko. Ayoko na po muna ma-expose niya. Sa maraming bagay. Binibigyan, naluludan po kasi ako minsan ng mga yun nga po sa pag-aartista. Minsan nire-reject ko na eh. Ayoko po muna, ito po muna. Kaya na-aaktaw. So maraming commitment, gano'n ka ba kadalas nagbabasa ng salita ng Panginoon? Gaano ka kadalas nananalangin? Nanalangin ka ba? Kailan ka nanalangin ngayong araw na to? Kanina? Ngayon? Nagpe-praise and worship. Hindi kayo nanalangin? Sino nanalangin kanina? Hindi. Nanalangin kayo, salamat sa Panginoon. So, ganun basic principle of knowing God. Unang-una sa lahat, kailangan kilalanin mo ang Panginoon mo. Kilala po natin ang Panginoon natin. Yan, mga 3, 4, 5.
Ilan po tayo dito kalahati sumagot? Okay, kilala po ba natin ang Panginoon natin? Ayan. Naniniwala po ako na kahit sinong nakatayo dito, ilang libong speaker ang mapakinggan mo. Ilang taon ka lang Kristiyano pero walang makapagpabago sa'yo. Bakit? Sabihin niyo po ba bakit? Kasi late ka pa din sa service. Sige, sabihin niyo po bakit? Kasi hindi ka pa rin nagpo-post ng devotion mo. Paano malalaman ng leader mo ang kalagayang spiritual mo sa buhay mo? Bakit? Kasi nga, hindi ka naman sumasama kapag prayer meeting, kapatid, hello po tayo dyan sa mga nasa bahay. Kailangan po natin to sa ating buhay. Yun yung mga ilang kadahilanan, napaka-basic lang, pero bakit hindi natin nagagawa ng tuloy-tuloy? Dahil, hindi natin kilala ang ating Panginoon. Kahit sinong speaker pa dito mga kapatid, di ako naniniwala. Bakit? Kasi nga, hindi ka naman nagde-devotion eh. Di ba? Kung kilala mo ang Panginoon, alam mo yung principle, alam mo yung mga bagay na nais niya, dahil nagbabasa ka nga, you get to know the Lord by reading the Bible, mas nalalaman mo yung mga bagay na dapat mo gawin. Ayan, napakasimple. Dahil nga, narelate ka, tapos na praise and worship, kaya pa lang dadating, offering na, din ka pa din. Ayan, biro lamang po. Anong siya nadamdamin? Hello. Amen nga po. Ayan, gising-gising pa pala kala ko, ano na po, inaantok na po kayo dyan, no? Knowing God, next, pagkakilala mo na ang Panginoon, susunod na dito is fear the Lord. Naniniwala po ba tayo na hanggang hindi kilala mo ang Panginoon, natatakot ka sa Panginoon? Amen. Si Nanay Johnny po naniniwala po siya na amen. Ayan, kasi gano'n eh. The more na nakikilala mo ang Panginoon, mas natatakot ka. Mas natatakot kang gawin ang mga bagay na hindi dapat. Mas natatakot kang mas natatakot kang kumupit sa bulsa ng tatay mo. Mas natatakot kang kumupit sa bulsa ng nanay mo. Bakit? Kasi nga, natututunan mo, mas natatakot ka sa Panginoon, mas alam mo yung pwedeng mangyari sa buhay mo. Yan, mas nalalaman natin yung mga nagawa ng Panginoon. Ano ba yung utos? Ano ba yung command? Ano ba yung dapat gawin? Na kapag nakikita mo yung churchmate mo, hindi pa rin relate pa rin siya, galit pa rin lagi, siguro hindi pa siya takot sa Panginoon. I do believe na kapag takot ka sa Panginoon, na-embrace mo na yung fruit of the Spirit. Hindi ka hinahunan, di ba? Huwag kang magalit, nandiyan lahat yan. Na-embrace mo na siya. The more you're fearing the Lord, mas ini-embrace mo yung mga bagay na dapat meron ka. Mas takot tayong gumawa ng ayaw ng Lord. But the God thing of fearing the Lord ay inaalay niya yung buhay natin na maging maayos. Kasi while reading sa Corinthians, papasok dito, kasi struggling ka sa pag-aaral, sa trabaho. Di ba mas binabantay nung katrabaho mo yung trabaho mo kasi yung trabaho niya. Mga ganyang eksena. Mas bakit ganun siya? Bakit ganun si sir? Bakit ganun si ma'am? Bakit ganun si teacher? Bakit naman siya ganun? Tuturuan tayo dito sa Book of Corinthians, tinatalakay dito na ang mga leader ay ibinigay yan ng Panginoon, inilulok yan ng Panginoon na may kadahilanan. Ngayon, paano mo malalaman? Kailangan mo magpatuloy. Para mas maunawaan mo, hindi lang siya, itong araw na ito, nai-inch ka sa kanya kasi dami-dami mo na nasabi. Pero kasi ang Lord, ibinigay yan sa'yo ng may kadahilanan. Yan. Ang dami tinuturo ng Book of Corinthians sa atin lahat. May share din ako sa Book of Corinthians kasi sinabi din na wala kang dapat ayusin o baguhin sa salita ng Panginoon. Dapat ang sanlibutan, hindi siya, tayo mga Kristiyano, dapat ang sanlibutan, hindi niya tayo nakukuha. Tayo dapat ang nagiging ilaw ng sanlibutan. Amen. Amen. Ayan. Dito sa Corinthians, tuturo din kasi meron akong ma-encounter itong bagong Bible na lumalabas. Be sensitive po lalo na sa mga kabataan. Kung ma-encounter niyo po, itong Bible established Bible. So, nilalaban sa akin ng tao na to
na nilalaban talaga. So, syempre, getting to know the Lord, knowing the word of the Lord, di ba? Nilalaban sa akin na hindi, parang mababaw, parang mas maunawaan, parang mas makatch up ng mga younger generation. Nung binabasa ko yun, unang verse pa lang, ayoko. Kasi parang hindi na yung Lord yung nagsasalita. Diba, hindi dapat ang Lord ang mag-a-adjust. Ikaw ang mag-adjust para sa Lord. So be careful on that. Inabakot ko rin siya sinatalakay din na wala ka naman dapat babaguhin sa salita ng Panginoon. Sa Revelation din, sa ending din ng Bible, nakasalita, ano bang idadagdag at mababawas dito. Mababasa nyo rin po at the end yun, na wala dapat idadagdag o ibabawas sa salita ng Panginoon. Nasa ending yun ng Bible. So, knowing God, fearing God, is knowing kung ano ba talaga ang dapat natin gawin. Ginagawa rin tayo ng salita ng Panginoon na maging matalino sa pagdidesisyon, huwag padalos-dalos, huwag natin isisi sa iba yung ginawa natin. Kasi sabi niya, kasi sabi nun, na ganito daw ang gawin ko. At the end, ikaw pa rin naman decision sa sarili mo kung gagawin mo yun. It is your decision. And napaka-healthy na sa pagdidesisyon mo, kasama mo ang salita ng ating Panginoon. Naunawa natin ang salita ng Panginoon, tayo nagkakaroon ng takot, pero hindi ito takot na matutuwa ka. Ito yung takot na may karunungang walang makahihigit. Ang salita ng ating Panginoon. Knowing the Lord, fear the Lord, ay patungo na siya dito sa number 3, last part po, Great Commission. Ayan, at the end, Great Commission. Sige po, sabihin po natin, Great Commission. Great Commission. Ayan. Ang sabi po dito sa verse, sige po, paki-flash po ng ating verse, Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. At the end of the Bible, ano po bang sinasabi? Revelation. It was talk about Great Commission. Naalala ko yung unang book na nahiram ko kay Pastor. Ewan ko lang, pero naibalik ko yung Pastor. Purpose Driven Life. Purpose Driven Life, napakagandang libro. Pakaganda. Sa una. Pero at the end of that book was the preparation for the Great Commission. Yung pagpatay sa kryptonite, yung binigay sa ating libro. At the end, simula, preparation at the end for the Great Commission. Ngayon, para saan po ba ang pagiging Kristiyano natin? We are ending for the Great Commission. First, knowing God, syempre. Kilalanin mo muna ang Panginoon, ang kanyang salita, katakutan mo siya. Why si Pablo nagpapatuloy siya? Kasi alam niya, ang salita ng Panginoon, ang magiging dulot nito, ang magiging kagandahang dulot nito at ang makasasama. So, meron siyang takot at nandun yung kaalaman niya sa Panginoon at nandun sa puso niya yung Great Commission. At ayun na nga. Dito sa, basahin ko lang po itong 2 Corinthians 3. Wala lang po siya sa screen, ano po. Dito ko na lang po basahin. 2 Corinthians chapter 3. Verse 18. Ang sabi po dito, at ngayong naialis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon ay siyang Espiritu na siyang nagbabago sa atin mula sa antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen. Ano po ba yung pinaka-goal ng ating Panginoong Yesus? It was the Great Commission. Sa verse na binasa po natin, sige po, pakibalik nga po dun sa verse na, pinakaunang verse natin. Ayan. Dito po sa 16, sino ang nakakaalala ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpare sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo.
Ano po ba ang bagong tipan po ba ay tumatalakay saan? Ito ay pagbabahagi ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ngayon, itinatanong po natin sa ating sarili, Kristiyano ba ako talaga? Kung wala sa akin ang puso ng Great Commission, o ang puso ng paghahayo sa ating, ng salita ng ating Panginoon, ng kaligtasan, kailangan isang kaluluwa para sa ating Panginoon. Everyday, idalangin natin isang kaluluwa para sa ating Panginoon at para sa kanyang salita. Panginoon, ipaunawa mo sa akin ang iyong salita. Nang sa ganun, Panginoon, sa pagbabahagi ko nito sa aking kapwa, ay nawa ang karunungan mo, ang malaig, ang iyong espiritu, ang magnining sa mukha ng ating lahat. At the end of the day, tayo ay pinili, tayo po ay inanyahan ng Panginoon sa kanyang bahay-sambahan, pinili para sa isang natatanging bagay. Ito ay ang paghahayag ng kaligtasan ng ating Panginoon. At patuloy na magningning nawa ang banal na Espiritu sa ating lahat at ang kalwalatian ng Panginoon magpakailanman. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa gabing ito sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat Lord sa pagpapaalala sa mga bagay Lord na dapat pala ginagawa ko. Sa mga bagay Lord na dapat pala ganito. Sa mga bagay Lord na dapat pala binabago ko ng Panginoon bilang ako ay Kristiyano. Panginoon, patuloy mo paalaala sa aking puso, Panginoon, ng iyong salita. Lord, gawin mo hindi mapakali ang aking puso hanggang di nakakabasa ng iyong salita. Hanggang di nakapagpupuli sa hindi na nalalangin sa iyong Panginoon. Gawin mo ang buhay ko, Panginoon, ay maging banal ng tahanan. Gawin mo, Panginoon, ang buhay ko ay may daluyan ng iyong salita. Pagpapala dito sa aming church, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaklase, sa aming mga katrabaho, sa lahat na nakapaligid sa aming Panginoon. Gawin mo kaming matalino, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. At nawa ang iyong karunungan na magningning sa aming buhay. At ikaw po ang may taas, magpakilanman. Maraming salamat po, purihin ka aming Panginoon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa Okay, thank you Ate Lynn sa napakagandang message. At tayo po nanako sa ating tithes and offering na release Church Patricia Laportes. Ipag-pray po natin ang mga Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami, Panginoon, niligtas na karating dito sa inyong pong simbahan. Lord, maraming salamat po sa pagpapala na mas pagpalain niyo pa po yung mga nabigay. At ganoon na rin po yung hindi nabigay, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito po ay magamit sa paglilingkod ng inyong pong simbahan, Panginoon. At maibalik po ito sa kanila ng siksik-lig itong Amen. Inahalan niya ako po tayo po lahat sa mga tawag tuloy at awitin po natin ang closing song in person. In everything
po sa aming natapos na gawain, sa isang malayang pagpupuri at pagsamba, at sa iyo pong mga salita, Lord, na aming napakinggan. Patuloy mo pong pagpalain ang iyo pong mga anak, patuloy na ang pananampalataya ng bawat isa ay lalo pang lumago, lumaning. Dalangin ko po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa ay maging gagamit-gamit po sa iyo. Lord, ang pagdadala ng mabuting balita sa marami pang tao ay patuloy, Lord, na ilagay mo po sa aming puso. Huwag mo po itong hayaang mawala, huwag mo po itong hayaang, Lord, mapabayaan. Sapagkat ito ang pagkatawag mo po sa amin. Ang ipahayag ang pagliligtas ng aming Panginoong Jesus na kung saan, Lord, ang kaligtasan ay iyong, Lord, ginawa na. At ito ay kailangan lang po namin ipaalam, ipahayag sa mga tao, hindi pa po naliligtas. Lord, dalangin ko po ang buhay ng aking mga kapatid, ang kailang buong pamilya, patuloy mo pong ingatan. Dalangin ko po, Lord, huwag mo pong hayaan na sila ay maagaw, Lord, ng sistema ng mundong ito, kundi, Lord, yung pamantayan mo po ang lagi pong manatili ang iyong mga salita, ang aming direksyon, Lord, sapagkat ang iyong mga salita ay tunay na landas na dapat po namin tahakin, na kung saan hindi kami maliligaw, kundi, Lord, lalakad kami ayon po sa iyong kalooban. Lord, dalangin ko po na ingatan mo po ang iyong pong mga anak, at dinadalangin ko rin, Lord, yung mga hindi po namin nakakasama, ano man po, Lord, yung mga dahilan po nila, tulungan mo po sila na maintindihan, maunawaan ang kahalagahan ng pag-una po sa iyo, pag-una sa iyong gawain, sapagkat ikaw ang Panginoon ay dapat paglingkuran at dapat pagtuunan ng panahon ng aming pong buhay. Sa sandali pong ito, Diyos, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Ito tayo